Hindi naman po, ma'am eh. Straight lang pera. Hindi naman masyado, pero siguro, pag wala lang pera, yun. May stress ang tao pag walang pera. Stress din ako sa pamilya. Sana number one yan sa pamilya ang stress. Lalo na pag may pinagdadaanan, siyempre, abot sa budget, sa financial. Hindi naman. Kasi pag nai-stress ako, hindi pwedeng wala akong gagawin eh. Pag maraming ginagawa, pag walang pera, siyempre may stress. Buhay. Minsan sa pamilya ko, sa mga kaibigan. Hindi lahat ng stress ay halata. May stress na hindi sumisigaw. Tahimik lang. Sa araw-araw, maraming tao ang sanay na sa pagod, sanay sa pressure, sanay sa pagmamadali. Kaya minsan, hindi na napapansin na stress na pala ang katawan. Hindi kailangang galit o umiiyak para masabing stress. Minsan, tahimik lang ito. Kapag relax ang katawan, maluwag ang pakiramdam. Pero kapag stressed, minsan hindi natin namamalayan, unti-unti nang sumisikip ang katawan. Sanay ka na pero pagod pa rin ang katawan. Kapag tuloy-tuloy ang stress, naaapektuhan ang tulog, presyon at enerhiya. Kapag matagal ang stress, nananatiling nakaalerto ang katawan. At kapag hindi ito humihinto, maaaring maapektuhan ang blood pressure, hormones, at immune system. Yung pong chronic stress ay nakakaapekto sa ating pagtulog, nagkokos po ito ng insomnia, at ito po ay nakakaapekto sa ating digestive system. Nagkakaroon po tayo ng irritable bowel disease, feeling of bloatedness, and also nagkokos din ito ng chronic acid reflux. At pagdating naman po sa metabolic system po ng katawan, ito ay nagdudulot ng mga chronic conditions such as diabetes mellitus. Dahil po sa overproduction ng cortisol na nakakaapekto po sa production ng insulin po sa katawan. Minsan, iniisip natin na normal lang ito. Kapag araw-araw na ang stress, nagiging ordinaryo na ito. Pero hindi ibig sabihin, wala na itong epekto. Hindi lahat ng stress ay maiiwasan, pero may mga paraan para mabawasan ang epekto nito. Magpahinga kahit sandali sa gitna ng araw. Gumalaw at maglakad paminsan-minsan. Maglaan ng oras para sa tulog. Bawasan ang sobrang multitasking. Hindi naman po masasabing kahinaan ang pagpapahinga. Bahagi ito ng pag-aalaga sa katawan. May stress na madaling makita at may stress na tahimik lang nananatili sa katawan. At kapag natutunan nating pansinin ito ng mas maaga, mas may pagkakataon tayong maiwasan ang paglala.